Alam niyo ba mga kaibigan, ipapanood ko sa inyo ngayon ang isang video na talaga namang nagpapakita kung gaano kainutil ang Duterte administration. Sa video na ito makikita nyo yung paghihirap ng ating mga magsasaka. Makikita nyo sa video na ito mga kaibigan na talagang napapaiyak sila sa pagkukwento kung gaano sila kahirap sa panahon ni Duterte. Alam niyo ba mga kaibigan, ang dahil sa pinirmahan na rice tariffication law ni Duterte, sobrang naghirap ang ating mga magsasaka at halos hindi na sila makakain pati ang kanilang pamilya. Alam niyo ba na binibili lamang ng 14 pesos ang palay sa ating mga magsasaka? Pero wag ka, pagdating sa merkado, ang mahal ng bigas. See? In short, hindi po ang ating mga magsasaka ang talagang nakikinabang at hindi po talaga ang mamamayang Pilipino na mga consumer ang nakikinabang, kundi yung rice cartel, yung mga middlemen. Pagdating sa palengke, napakamahal na ng bigas, samantalang binibili sa mga farmers sa napakamurang halaga. Mga kaibigan, andyan yung talamak na rice cartel. At kita nyo nga mga kaibigan na ang laki ng utang ng ating mga magsasaka, kaya hindi na sila makabayad. At ang nagiging problema nila, kahit yung pagkain nila at ng kanilang pamilya ay hindi na nila maiprovide dahil sa sobrang napakaliit ng bili ng kanilang mga palay. Panoorin muna natin ito para malaman nyo kung ano ang sinasabi ko. Ang lahat po ng magsasaka dito sa atin, hindi naman po sinusuporta ng gobyerno. Puro utang po ang ginagamit naming magsasaka. Sana po yung binabalita nilang ibibigay na 8,000 sa SEDB, ay ibigay na po sa magsasaka. Ito si Eduardo Pulumbarit, taga Malolos, Bulacan, isang magsasakang walang bigas. Dahil daw sa pagbagsak ng presyo ng palay sa 12 hanggang 19 pesos kada kilo, wala na raw siyang kita. Dalawa pa kami dito ngayon. Ang bigyan namin sa gobyerno, kami ang tulungan. O kaya bigyan kami ng subsidy. Ang sinisisi nila rito, ang Rice Tariffication Law o RTL. See? Nakikita niyo na mga kaibigan kung gaano kainutil ang Duterte administration. Walang pakialam kung maghirap ang ating mga magsasaka at kung wala silang makain pati ang kanilang pamilya. Ganyan ang ginawa ng Duterte administration. Napaka-inutil. Inutil. Inutil ang Duterte administration. Mga kababayan, nakakaiyak isipin ng ating mga magsasaka ay nakaranas ng sobrang hirap ng 6 na taon. 6 na taon na pamumuno ng isang inutil na Pangulo. Guys, alam niyo ba, pasalamat na lang tayo dahil ang ating Pangulo ngayon, si PBBM, ay merong pagmamahal sa ating mga magsasaka. Kita nyo, ngayon lang nangyari na talagang ang mga magsasaka natin ay inaalagaan. Continuous na pamimigay ng lupa, continuous na pamimigay ng titulo ng lupa, at continuous na pagbura sa lahat ng pagkakautang ng ating mga magsasaka. Nakita niyo mga kababayan, ang daing ng mga magsasaka natin sa panahon ni Duterte. Ang bigas, ang palay, binibili sa kanila ng napakamura. Pero ang dami nilang utang, hindi sila halos makakain dahil sa sobrang dami ng kanilang utang, hindi na nga sila makabayad. Nakakalungkot isipin mga kaibigan na nagkaroon tayo ng isang inutil na Pangulo noong panahon ng pandemic. Nakakalungkot isipin. Pero move on na tayo mga kaibigan. At ang good news, ngayon sa panahon ni PBBM, binura ang lahat ng pagkakautang ng mga magsasaka. Binigyan sila ng titulo ng lupa. Guys,
Anong sinasabi ng mga magsasaka natin? Tuwing namamahagi si PBBM ng mga titulo ng lupa, ilang dekada na, ilang presidente na ang nakalipas, ngayon lang nila nakuha ang kanilang titulo. Nang dahil lang sa ating Pangulo, BBM, na merong political will at may tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Ngayon lang nila nakuha ang kanilang mga titulo. At ngayon lang din nila naranasan na binura ang kanilang pagkakautang. Kaya wala na silang problem, mga kaibigan. Instead na problema sila kung ano ang anong gagawin nila para makabayad ng utang. Ngayon, yung pera nila, mga kaibigan, ay pwede nilang ipambili ng kanilang mga pangailangan. So napakaganda lang ginawa ni PBBM sa ating mga magsasaka. At the same time, binibigyan pa sila ng financial assistance. At the same time, nagbibigay ang ating Pangulo ng mga makabagong traktora, mga makabagong makinarya na magagamit para sa paggiling ng mga palay at ng mga iba-iba pang mga makabagong mga makinarya na kakailanganin ng ating mga magsasaka. And take note, mga irigasyon, libreng irigasyon, ganyan magmahal ang ating Pangulo sa mga magsasaka. Guys, papasalamat talaga ang lahat ng mga magsasaka dahil ngayon lang nila ito naranasan. Ngayon lang sila nakaranas na merong Pangulo na tunay na nagmahal sa kanila. Mabuti na lang, mga kaibigan, at nagkaroon tayo ng isang Pangulo ngayon na katulad ni PBBM. Dahil kung isang Duterte na naman ang Pangulo natin, natitiyak ko wala na namang pakialam yan sa mga mahihirap. Sino lang naman ang pinapayaman ni Duterte? Yung sarili niya at yung kanyang mga alipores na mga tsekwa. Remember yung isang video ni Duterte, ang sinabi niya, hindi ako nagmamakalinis, marami rin akong nanakaw, pero ubos na nga lang. Guys, in a form of joke, pero may katotohanan na marami siyang nanakaw. At hindi lang siya, pinayaman pa niya ang kanyang mga alipores. Pero ang ating mga kawawang magsasaka, guys, inabuso ng mga rice cartel sa panahon ni Duterte. Pasalamat tayo ngayon, ang Pangulo natin gumawa pa, nagpagawa pa siya, at talaga namang pinirmahan niya ang isang bagong batas na talagang magdadalawang isip yung mga smuggler, yung mga gustong mag-smuggle ng bigas, yung gustong mandaya, magdadalawang isip dahil sobra, mga kaibigan, napakalaki ng parusa. Ganyan ang Pangulo natin ngayon, PBBM. Inaalagaan niya kahit yung pinaka-vulnerable sector, yung ating mga magsasaka na nagpapakain sa atin. Mahal na mahal ng ating Pangulo, BBM. Yan ang ating Pangulo. Napakabuti ng puso para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas, para sa bayan. Isang Pangulo makabansa at talaga namang pinagtatanggol ang mga Pilipino kahit sa mga dayuhan na mananakop. Kaya mga kaibigan, pasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na katulad ni PBBM. Real talk lang tayo dito, mga kaibigan. Sa ngalan po ng buong probinsya, nais kong ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa inyong personal na pagbisita, at higit sa lahat, sa inyong walang sawang pagtulong sa ating mga mamamayan. The region-wide distribution of Certificate of Land Ownership Award and Certificate of Condonation with release of mortgages to our 5,000 beneficiaries in Region 12 serves as a testament, most especially the marginalized. Our activity today is a reaffirmation of our government's commitment to uplifting the lives of every family, every worker, and every individual across our great nation. Indeed,
governance at its core is about service. Kaya naman, to the Department of Agrarian Reform, various national government agencies, national and local government units and officials, maraming salamat sa inyong malasakit sa sambayanang Pilipino. Bilang gobernador ng aming probinsya, kasama ang lokal na pamalang Sarangani, buo ang aming suporta sa mga proyekto at inisyatiba ng ating Pangulo tungo sa inaasam nating bagong Pilipinas. We are eager to contribute and align our projects and activities with the vision of our President to ensure that the goals we share for our beloved country's growth are achieved. As we move forward, may this event remind us of the strength that lies in unity, the power of empathy, and the boundless potential that can be unlocked when the government and its people work together. Again, to our beloved province, welcome all of you to the land of beauty and adventure. God bless everyone. Bakit po? Dahil sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, kasi ho, nung una, napakahirap umutang sa land bank. Ang land bank po ay tinatag para sa inyong mga agrarian reform beneficiaries ng ama ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Sr. Ang Land Bank of the Philippines po ay tinatag para sa inyong mga agrarian reform beneficiaries. Ngunit mahirap hong umutang noon dahil ang inyong fill upan ay 11 pahina. At kung minsan mahirap, napakahirap mag-fill up nung form. Kasi ho, wala naman tumutulong sa inyo. Ang hirap po noon, ang dami-daming dapat sagutin. Unang-una pa lang, lalagay na ninyo yung pangalan nyo. Pagkatapos, yung edad ninyo. O, nakalagay doon, name. O, yan, yung pangalan. Conrad Estrella. O, date. Pagkatapos, ang dami-daming fill upan. Kung saan pa kayo nag-aral, kung saan ang inyong bukid, meron doon, address, nakalagay pa. Yung birth date, nakalagay. Yung sex. Yung sex, minsan, nailalagay pa twice a day. Mr. President, pagod lang ho ito. Kaya, pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, padaliin ninyo ang proseso para makautang agad ang mga agrarian reform beneficiaries. Magmula 11 pahina, gawin ninyo, isa lang. Kaya ginawa ho ng Land Bank of the Philippines, 1 pahina na lang ho, pwede na kayong umutang sa Land Bank of the Philippines. Nais ko rin nung batiin ang ating mga tiga-register of deeds. Nasaan ba ang ating mga ROD? Andiyan ho, palakpakan din ho natin sila. Dahil ho sa kanila, napadali ho ang paglalabas ng titulo. Kaya napakasipag, lahat po yan utos ng ating mahal na Pangulo. Tatandaan po natin, ang sabi ng ating mahal na Pangulo, nung kauna-unahang State of the Nation address niya, agrarian reform is not only acquisition. Agrarian reform is also land distribution and providing support services to the agrarian reform beneficiaries. Ang ibig sabihin ho nun, hindi dahil sa nabigyan kayo ng lupa, masaya na ang ating Pangulo. Hindi ho. Ang ating Pangulo, ang gusto ho niya, nabigyan kayo ng lupa. Ang gusto niya, tuloy-tuloy ang ayuda sa ating magsasaka. At sasamantalahin ko na ho itong araw na ito upang iparating sa inyo na inuumpisahan na ho namin ng regional director natin at ng mga tigadar na pabilisin ang proseso at isang tambak po na farm machineries and equipment ang dadating dito sa Region 12. Yan po ay utos ng ating mahal na Pangulo. Ngayon ho, kailangan pakinggan ho natin ang mga sasabihin ng ating mahal na Pangulo. Makinig po tayong mabuti sapagkat December 5 pa lang ngayon, hindi pa Christmas, ngunit marami na hong pamasko ang ating Pangulo sa inyo. Kanya't mabuhay po kayong lahat na agrarian reform
Beneficiaries, magtiwala po kayo sa bagong Pilipinas. Magtiwala po kayo sa Department of Agrarian Reform. At higit sa lahat, magtiwala kayo sa ating mahal na Panginoon. Babangon tayong muli. Panalo tayo dito, mga Agrarian Reform beneficiaries. Salamat po. Mr. Albert Mr. Daniel Castro, Mr. Rodrigo Tony, Mr. D. Ecoy, Mr. Christine Coker, Mr. Javier Acton, Mr. Carlos Man, Mr. Henry Rose, and Mr. Rafael Miguel. Nakalimutan sa harapan ng Pagkikita sa Pagkikita Mortgage, ang Economic and Revenue Ministry, General Commission ng Colorado, Mr. Eddie Abinado, Mr. Mario Asman, Mr. Frank Manucha, Mr. Edgar Castillo, Mr. Steve Allen Venture, Mr. Richard Farcani, Mr. William Victor, Mr. Joaquin Pensang, Mr. Desi Olimania, Mr. Ernesto Cordova, Mr. Ricardo Espinal Jr., Las Provincias de Sao Tornado, Ms. Elina Bautista, Mr. Luis Lorenzo Rivera, Ms. Maria Teder, and Ms. Tumay Mara, Las Provincias de Sultan Mr. Herminio Valle, Mr. Eduardo de Rosas, Mr. David Duol, Mr. Sabino Coro, and Mr. Oscar Armani. Panahon pa ng aking ama nung nagsimula ang reforma sa lupa. Hindi niyo po itatanong, ang nagsimula po ay ang aking ama na si President Ferdinand Marcos Sr. At ang tumutulong sa kanya, ang Secretary ng Department of Agrarian Reform, si Secretary Conrado Estrella naman, yung pong lolo ng ating department secretary ngayon. Mula noon ay sinimula na ang tinatawag na agrarian reform. At nung kami ay naupo sa aming mga naging katungkulan ngayon, ay tinignan po namin at sabi ko dapat tapos na ito. Bakit hanggang ngayon? Nakikita natin yung record na hindi pa natatapos. Nakakahiya ito. Magagalit sa atin ang ating mga ninuno kung hindi natin tapusin ito. Kaya pilit namin na matapos, na maibigay lahat ng mga CLOA sa lahat ng mga agrarian reform beneficiary bago po kami umalis sa aming mga opisina. Dahil po, ang aking ama, nais niyang mapag-arian ng mga magsasaka ang lupang kanilang pinagtatrabahuhan. Ngunit sa ilang dekada ng programang ito, nakita ko po na hindi pa rin natin na isasagot ang mga suliranin ng ating mga magsasaka. Kaya po, ating agad binigyang prioridad ang pagsasawalang bisa ng inyong utang sa lupa at ang pagpapabilis ng pagbibigay ng mga titulo dito nga yung ating tinatawag na CLOA. Ang araw na ito ay katuparan na ang hangarin na yan. Kami ay narito upang mamahagi ng mga e-title, CLOA, at Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung ating tinatawag na COCROM. Sa araw po na ito, mamimigay po tayo ng 1,251 titulo ng lupa para sa ating mga benepisyaryo dito sa Sarangani. Bukod pa rito, mamamahagi rin tayo ngayon ng mahigit 13,500 COCROM sa mahigit 11,700 benepisyaryo mula sa mga lalawigan ng Sarangani, Cotabato, South Coast at Sultan Kudarat. Sa madaling sabi, mapapawalang bisa ang halos 1 bilyong pisong utang kasama ang amortisasyon, ang interest, mga surcharge ng ating mga magsasaka. Ang inyong naipon na ipambabayad sana sa mga ito, maaari ninyo nang gamitin sa ibang pangangailangan. Maaari na pong gamitin ito sa mga bagong kagamitan upang mas dumami pa ang ani at mas mapataas pa ang kalidad ng inyong kabuhayan. Sa bagong Pilipinas po, ang pangarap natin na sama-sama nating aabutin ang magkaroon ng mas magandang kinabukasan, matatag na agrikultura at mas maunlad na ekonomiya. Gaya po ng sabi ko kanina, patuloy po ang national government kasama ang lokal na pamahalaan sa pag-iisip ng mga bagong paraan kung paano pa kayo na masuportahan. Pinag-aaralan po namin ang mga hakbang upang makasabay ang sektor ng agrikultura sa modernong pamamaraan at pag-aani. Ang hiling po namin sa inyo ay samahan ninyo kami patungo sa pagbuo ng mga pangarap na ito. Bigyan natin ng kahalagahan ang biyayang ating natatanggap at palakasin pa natin ang ating kabuhayan. Mabuhay kayong mga magsasaka, mabuhay ang Region 12, mabuhay ang bagong Pilipinas.